Kilalang isang playboy itong si Marco doon sa kanilang lugar at hindi na mabilang ang mga babaeng kanyang niloko at pinaluha. Wala lang naman iyon kay Marco dahil para sa kanya ay mga laruan lang ang mga babae at pera lang niya ang habol ng mga ito sa kanya. Kung kaya't wala itong balak na magseryoso sa isang babae kahit pa seryoso na sa kanya ang babaeng mapaibig nito. Isa nga sa nabiktima nitong si Marco ay itong si Laura na bagong salta lang din sa lugar para magtrabaho bilang isang katulong, na kung saan ang unang masilayan nitong si Marco itong si Laura ay agad nang nahulog ang loob nito sa dalaga, kung kaya't kanya na agad itong binalak na ligawan. Ganun naman talaga ang ugali nitong si Marco, mahuhulog ang loob sa isang babae at gagawa ng paraan para makuha ang loob ng dalaga, at kapag kanya nang pinagsawaan ay kanya naman itong lolokohin at iiwanan. Nangyari ngang ginawang ligawan nitong si Marco itong si Laura at tinanggap naman nitong si Laura ang panliligaw sa kanya nitong si Marco. Dahil sa bago pa lang doon sa lugar itong si Laura at wala pang kaalam-alam sa totoong pagkatao nitong si Marco, sa ginawa ngang pagsuyo ni Marco sa kanya ay nahulog ang loob nito kay Marco. Ginagawa lang nilang dalawa na patago ang pagkikita dahil sa mahigpit na ipinagbabawal ng amo nitong si Laura ang pagkakaroon nila ng nobyo. Ngunit isang gabi, palihim na pumasok itong si Marco sa bahay ng amo nitong si Laura. Ngunit laking takot ng dalawa nang mahuli silang magkasama sa kwarto nitong si Laura. Mabuti na lang na ang nakahuli sa kanila ay ang mabait nilang mayordoma at ginawa lang nitong pauwiin itong si Marco. Nangyari ngang ginawang balaan ng kanyang mayordoma itong si Laura. "Laura, sa dami-dami ng lalaki dyan, si Marco pa talaga ang nasumpungan mo. Wala kang makukuha sa lalaking yan, kundi sakit lang sa damdamin. Gusto kong ipaalam sa'yo na marami ng babaeng niloko at pinaiyak yan dito. Huwag ka nang dumagdag sa listahan pa niyan. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo, Laura, at ayaw kong sa bandang huli ay masasaktan ka lang. Kaya sinasabi ko to sa'yo. Mag-isip-isip ka na, Laura, habang may panahon pa. Wala kang mapapala sa lalaking yan." Seryosong sambit ng kanyang mayordoma na si Aling Beauty. Natahimik lang itong si Laura sa sandaling iyon at napaisip sa kung anong dapat niyang gawin. Ngunit imbes na putulin na ang ugnayan dito kay Marco, ay ginawa pa rin niyang baliwalain ang payo sa kanya ni Aling Beauty at nagpatuloy pa rin itong makipagkita ng palihim dito kay Marco. "Marco, hindi mo naman ako loloko, hindi ba? Hindi mo naman ako igagaya sa mga naging babae mo dati na basta mo lang iiwan pag wala ka ng kailangan sa kanila." Sambit nitong si Laura habang nakayuko. Natigilan nitong si Marco sa sandaling yon at napalunok ng kanyang laway at sandaling hindi nakapagsalita. "Marco, bakit hindi ka makapagsalita?" Dagdag pang mahinahong sambit ni Laura. Doon na nga napilitang magsalita itong si Marco. "Oo naman, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Laura, at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko." Nauutal-utal na tugon nitong si Marco. Ramdam ni Laura ang hindi pagiging sigurado nitong si Marco sa kanyang pananalita. Ngunit hindi niya iyon pinahalata dito kay Marco. Hanggang isang araw, naiyak na lang itong si Laura nang kanyang mapansin ang pag-iba sa katawan nito. Dahil sa meron siyang sintomas ng isang nagdadalang tao. Agad ay ginawang bumili nitong si Laura ng pang-pregnancy test para kumpirmahin ang kanyang hinala. Nangyari ngang hindi nagkamali itong si Laura sa kanyang hinala dahil sa totoo ngang siya'y nagdadalang tao. Agad ay ginawang sabihin ni Laura dito kay Marco ang pagbubuntis nito. Ngunit nang kanya nang masabi yun kay Marco ay bigla na lang nag-iba ang aura nito, na para bang nahulugan siya ng langit at lupa. Hindi naging mahaba ang pag-uusap nilang dalawa sa sandaling yon dahil saglitan lang ang kanilang pagkikita. Ngunit lingid sa kaalaman nitong si Laura na yun na pala ang magiging huli nilang pag-uusap nitong si Marco. Dahil simula noon sa araw na yun, ay hindi na nagpaparamdam pa kay Laura itong si Marco. May mga araw na nagkukrus ang landas ng dalawa, ngunit umiiwas na sa kanya itong si Marco at hindi na siya nito kinakausap. Nalugmok at nalungkot itong si Laura sa sandaling yun dahil sa ginawa sa kanya ng lalaking kanyang unang inibig. Nang nalaman nga ng kanilang amo ang pagbubuntis nitong si Laura, ay agad na nitong pinaalis sa kanyang pamamahay itong si Laura. Simula nga doon ay wala nang balita pang narinig patungkol dito kay Laura. Samantalang itong si Marco naman ay nagpatuloy lang sa kanyang panloloko at paglalaro sa mga babae. Ilang mga taon din ang lumipas at nagsawa na nga itong si Marco sa kanyang bisyo
at minabuti na niyang maghanap ng babaeng kanyang seseryosohin dahil na rin sa nagkakaedad na rin ito. Doon na nga sa panahong yon, nakilala nitong si Marco itong si Neka. Unang nagtagpo ang landas ng dalawa doon sa isang bayan dahil sa piyesta sa lugar na iyon at parehas silang inimbita ng kanilang mga kaibigan. Sa unang beses na masilayan nitong si Marco yung dalaga, ay biglang pumasok sa alaala niya itong si Laura dahil sa halos magkapareha lang ang dalawa. Naisip ni Marco sa puntong iyon na baka siya na nga ang babaeng hinahanap niya na kanyang seseryosohin. Kung kaya't ginawa nga nitong si Marco na kausapin itong dalaga at doon nga nito nalaman na Neka pala ang kanyang pangalan. Naging maganda ang pakiramdam nitong si Marco sa piling nitong si Neka dahil sa magandang pakitungo sa kanya ng dalaga. Halos magkapareho talaga nang una silang magkakilala noon nitong si Laura. Ginawa ngang ligawan ni Marco itong si Neka at pinaramdam sa dalaga na siya lang ang iniibig nito. At ginawa nga niyang magtiyaga at magsipag sa panliligaw kay Neka, alang-alang sa matabis nitong oo. Umabot din ng 1 taon ang pagsuyo nitong si Marco kay Neka bago siya sinagot nito. Sobrang saya naman ni Marco sa puntong mapasagot na nito itong si Neka. Napalundag pa nga itong si Marco sa sobrang tuwa sa sandaling iyon. Dahil sa saya sa piling ni Neka ay minabuti na nitong si Marco na ilagay sa formal ang kanilang pagsasama. At ginawa na nga nitong si Marco na mag-propose na ng kasal dito kay Neka. Mangiyak-ngiyak naman itong si Neka sa sandaling nag-propose sa kanya itong si Marco dahil sa inakala niyang hindi ito seryoso sa kanya. Nangyari ngang kinasal na itong si Marco at Neka at naging bongga ang kanilang handaan. Halos karamihan nga sa kakilala nitong si Marco ay ginawa nitong imbitahin para masilayan din nila ang araw ng kanilang kasal. Matapos ang kasal nila ay ginawa nilang magbakasyon sa ibang lugar para doon i-celebrate ang kanilang honeymoon. Sa piling nga nitong si Neka ay naging matiwasay ang buhay nitong si Marco at alagang-alaga siya nito at pinaramdam nitong si Neka sa kanya ang kanyang totoong pagmamahal. Bilang ganti naman nitong si Marco ay hindi na ito muling naglalabas kasama ng kanyang mga kaibigan at minabuti na lang na umuwi ng maaga para makasama ang kanyang mahal na asawa at hindi na muling ginawa pang mambabae. Doon nga nabago ang takbo ng buhay nitong si Marco at tuluyan na itong nagbago. Yung dating walang pakialam sa mundo, yung dating walang pakialam sa damdamin ng iba, ngayon ay naging para ng maamong tuta. Ngunit ang kinalulungkot lang nitong si Marco ay sa halos 2 taon nilang pagsasama ni Neka ay hindi pa rin nabubuntis ang kanyang asawa. Malungkot man dahil hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang mahal na asawa, ay hindi niya iyon pinaramdam kay Neka para hindi ito masaktan. Ngunit sa kabila ng pagbabago dito kay Marco at sa kanyang kabaitan, ay meron palang nakaabang sa kanyang hindi magandang kapalaran. Ng isang araw, nagising na lang itong si Marco na wala na sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian dahil sa ginawa na palang limasin nitong kanyang asawang si Neka ang yaman nito at hindi na rin umuwi sa kanilang bahay itong si Neka. Ginawa na pala nitong ilipat sa kanya ang mga kalupaan na pagmamay-ari nitong si Marco at inagaw na rin pala nito ang tiwala ng mga board of directors sa kumpanya ni Marco para siya na ang iluklok sa posisyon ng kanyang asawang si Marco. Ilang araw ang lumipas. Nagkataon na nagkita ang dalawa sa kumpanya nitong si Marco at doon ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Neka, bakit? Sa kabila ng pagmamahal ko sa iyo, ito pa ang istukli mo sa akin. Binago ko ang sarili ko para sa iyo at binahal kita ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Bakit, Neka? Mangiyak-ngiyak na sambit nitong si Marco. Huwag ka nang magpakabanal dyan, Marco. Kahit ano pang gawin mo, maitim pa rin ang budhi mo. Isa ka pa rin manlolokong tao at hindi na yun magbabago. At isa pa, nababagay lang yan sa'yo. Yan ang ganti ko sa'yo sa ginawa mong pagsira sa buhay ng ate ko. Simula nang ginawa mo yun sa ate ko, ay isinumpa ko nang ako ang maghihiganti para sa kanya. Kulang pa yung kabayaran, Marco. Gusto ko pang makita kang magdusa sa hirap. Umalis ka na dito dahil wala ka ng lugar sa kumpanyang to. Galit na sambit pa nitong si Neka. Sa sinabi nitong si Neka ay doon na nalinawan nitong si Marco. Imbes na magalit kay Neka sa ginawa nito sa kanya, ay minabuti na lang nitong si Marco na intindihin itong si Neka at tinanggap na lang ang lahat-lahat at matiwasay na lumabas ng kumpanyang kanyang pinaghirapan. Simula nga sa araw na iyon ay hindi na naghabol pa itong si Marco sa mga ari-arian niyang ninakaw sa kanya. Bagkus ay muli na lang itong nagsubikap at muling nagsimula. Gamit ang kanyang kaunting perang naipon
at talino sa larangan ng pagnenegosyo, ay ginawa niyang muling magsimula ng kanyang bagong negosyo na isang accounting firm at kung ano pang mga serbisyo. Naging maganda ang takbo ng negosyo nito kahit na minsan nga'y minamaliit siya nitong si Neka dahil sa kanyang maliit na pinapatakbong negosyo. Ngunit hinahayaan lang niya ito at hindi na sinasabayan. Sa pinagdaanan ng hirap nitong si Marco ay nagturo iyon sa kanya ng mga magagandang leksyon sa buhay at muli ay kanyang pinagsisihan ang kanyang mga nagawang kamalian. Sa mga araw na dumaan ay unti-unting lumakas ang takbo ng kanyang negosyo dahil sa maraming taong tumangkilik dito na kanya namang ikinagulat at kinamanghaan. Dahil nga doon ay nakabangon itong si Marco sa kanyang pagkalugmok. Hanggang isang gabi, habang nanonood sa telebisyon itong si Marco, ay meron itong nasilayang isang batang lalaking kamukhang kamukha niya nang siya'y bata pa lamang. Napaisip itong si Marco sa sandaling yon at dahil sa wala itong clue sa kung sino ang ina ng batang iyon, kung kaya't naging misteryo na sa kanya ang pagkatao nito. Simula sa gabing yon ay hindi na mawala sa isipan nitong si Marco ang batang iyon, kung kaya't minabuti na lang niyang hanapin yung kinaroroonan ng batang iyon. Ilang araw rin ang kanyang paghahanap bago niya natagpuan ang kanilang tirahan. Dala ang mga pasalubong na pagkain at groceries ay kinatok nitong si Marco yung halos luma ng pintuan ng bahay. Maswerte namang nandoon yung bata na kanyang hinahanap sa sandaling yon at malugod siya nitong pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Habang nasa loob ay nagmasid-masid nitong si Marco sa palibot at ang nagpagulat sa kanya ay nang may lumabas galing sa kusina na isang babae. Sa puntong iyon ay napatulala itong si Marco at naluha at hindi nakapagsalita. Dahil sa totoo nga ang kanyang hinala na itong si Laura ang ina ng batang kanyang nakita sa telebisyon. Hindi nagbago itong si Laura dahil sa ginawa pa rin itong i-welcome itong si Marco sa kanyang pamamahay at inasikaso ng maayos. Habang umiiyak ay hinawakan nitong si Laura ang pisngi ni Marco at nagsalita ito. Ngayon ay ramdam ko na ang sinseridad mo, Marco. Ganito pala ang pakiramdam pag totoo yung sinasabi ng isang tao. Matagal na kitang pinatawad, Marco, at hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Sambit ni Laura. Sa sinabi nga nitong si Laura ay napayakap itong si Marco sa kanya habang patuloy na umiiyak. Napag-alaman nga ni Marco dito mismo kay Laura na anak nila yung batang kanyang nasilayan sa telebisyon at simula nang nagkahiwalay silang dalawa ay hindi na muling umibig pa itong si Laura at inalay na lang ang kanyang oras sa pag-aalaga at pagpapalaki ng anak nito. Nangyari ngang ginawang bumawi nitong si Marco dito kay Laura at ginawa niya ang lahat, maayos lang ang kanyang sinirang pangako sa kanya. Sa dedikasyon nga nitong si Marco ay nagkaayos silang dalawa ni Laura at nagkabalikan. At sa piling at tulong nga nitong si Laura ay naging maayos ang takbo ng kapalaran nitong si Marco at naibalik nila ng 10 beses pa ang mga nawala dito kay Marco. At sa kasalukuyan ay masaya itong si Marco at Laura kasama ang isa nilang anak na magkasama sa isang simpleng bahay na kanilang piniling tirahan. Mga ka-explorers, ang problema sa buhay ay di lang yan puro kamalasan. Minsan ay yan din ang nagiging tulay para mabago natin ang ating buhay.